Mas pinadali na ang pag-access sa mga serbisyo ng DSWD dahil sa kanilang bagong digital platforms. Pag-usapan natin kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at na nakikinig sa inyong programa. Okay, mas kumbaga naging high-tech na ang DSWD. Gaano karaming digital platforms po ang inyong inilunsad, Sec? Tatlo, all in all. Una, yung Minors Traveling Authority Permit. Opo. Alam naman natin na pag mga minor de edad, biyahe na mag-isa na hindi kasama ang mga magulang, dapat kumuha ng permit sa amin. So ngayon, kesa pupunta pa sa tanggapan namin para kumuha ng permit, they can now go to our webpage at doon na nila ipaprocess lahat. Pati yung interview, online na. Oh, okay. Pangalawa, yung pagbigay naman namin ng permit sa mga foundation, NGO, people's organization, civil society organization, lahat rin yan online na. Kung dati-rate, manual at inaabot ng 6 na buwan, ngayon 7 hanggang 14 na araw, kompleto na ang permit nila, makaka-cooperate na sila. And pangatlo, meron din tayo ni-launch yung donors portal natin, yung Kaagapay portal. Ito, yung mga na-accredit natin ng mga foundation, bilang insentibo, ilalagay natin sila sa portal para yung mga gusto mag-donate na mga pribado na tao, pwede na dumiretso sa kanila. Hindi na dadaan sa DSWD. Kumbaga, it's a donations portal for our private sector foundations na na-accredit natin. So, diretso na po sa kanila? Yes, diretso na. Kumbaga, alam natin na napakahirap lumikom ng pondo para sa mga foundation na gusto rin tumulong. Total na accredit na natin sila at ang tingin naman natin sa kanila, partners sa pagsugpo ng kahirapan at ng kagutuman, i-feature natin sila doon sa portal na yon para yung mga donors makilala sila at pwede nang dumiretso sa kanila. At least po, doon sa mga gustong tumulong, pag nakita nila sa mga sa listahan po ng DSWD, alam nila at least na legit yung foundation na yon. Tama. Legit at may permit na galing sa amin. So, hindi ka nangangamba na fly-by-night yung foundation na lumalapit sa'yo. So, anything featured there ay legitimate, accredited sa mga Social Welfare and Development Agency na bahagi ng partners ng DSWD. And Secretary, meron din po kayong nilaunch na Harmonized Electronic Licensing Permit System. Para saan po ito? Tama, ito na lahat yon. Yung tatlong kunento ko sa'yo, lahat sila bahagi nitong helps kung tawagin. Iba't ibang mga serbisyo para sa iba't ibang kliyente ng DSWD. Ang importante i-note natin, una, binawasan rin namin yung mga requirements, yung mga steps at yung mga forms para mapabilis, streamlined na. At tulad ng sinabi ko, you don't have to fall in line literally. You just have to go in line and you can get all the necessary permits or services from DSWD. So for now, ito muna po ay doon sa pagkuha ng permit para sa mga minors na magta-travel abroad. Doon po sa mga gustong mag-donate sa mga foundation na accredited po ng DSWD. And again, yung pong isa, yung sa mga NGOs? Yun nga, yun yung mismong accreditation para sa mga foundation. NGOs, foundations, and people's organizations. So, yun yung accreditation naman, hindi na manual, online na rin gagawin. Opo. Eventually din po ba ma-apply din ito or tinitignan nyo, Secretary, doon naman sa mga humihingi ng tulong para doon sa mga kailangan po ng gamot ng mga individuals or yung pong hihingi ng tulong para sa kanilang binabayaran sa hospital bills? Yan na ang next step natin, Cheryl. Sa katunayan, halos patapos na kami. Ang una nating i-automate yung guarantee letter na binibigay ng DSWD para hindi na nila kailangan pumunta sa aming mga tanggapan. Diretso na sa portal na lang i-apply at pwede na sila pumunta sa partner hospital. Sa madaling panahon, ilalabas na rin natin yan, yung automated na AIC system kung tawagin. Ayun po. Paano po ang assessment? At evaluation. Alam mo, dito sa Minors Travel Authority, the assessment is done online. You submit all your documents, i-review ng social worker, then mag-schedule ng interview with you. Online na rin. So halos ganun rin ang template. Pero alam mo, Cheryl,
Meron kasing mga kliyente ng DSWD na hindi na ina-attest verbally, kundi sa papel na lang dahil chronic naman yung sakit. Ibig sabihin, may record na kami na itong taong to, lagi nagda-dialysis. So, Yes. uulitin lang natin after 3 months. So, hindi na kailangan ng interview yun. Ta-upload lang yung mga requirements niya. Yung iba pang chronic sickness, like yung nagki-chemotherapy, Yes. yung mga nagki-physical therapy, yung may mga occupational health, and yung sa mga people with special needs and disability, lahat yan naman recurring. So, kaya na natin na one-time assessment lang, the rest submission na lang ng document. Ayan, naku, napakagandang balita po niyan. Kailan po yan na masisimula na, Secretary? Sinimulan na namin, magpa-pilot na kami bago natin i-large scale, pero definitely within the next couple of months, ilo-launch na natin to. Inuna lang namin i-launch tong tatlong na kwento ko kanina, pero patungo na talaga kami doon sa huling piece of the puzzle, yung AIX or yung assistance to individuals in crisis situation. Kailangan na natin gawing automated na rin siya. 2 weeks ago, Secretary Gatchalian, nagsumiti kayo sa COMELEC ng guidelines sa pamamahagi po ng mga ayuda sa pag-asang ma-exempt yung mga ito sa spending ban. May update na ho ba kayo? Officially, wala pa. Yung pangalawa namin, kung matatandaan nyo, may nauna at binigyan kami ng exemption. May mga hinabol kaming mga programa, inaantay pa namin officially yung sagot, pero kaninang umaga na interview ako sa ibang network, nabanggit nila na nakwento raw ng COMELEC sa kanila na nalabas na. So, but we're still verifying kung talagang lumabas na. Marami pong salamat sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian.